Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maria Clara Reyes, o mas kilala bilang Mara, habang nakatitig sa salamin. Ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mata ay saksi sa mahabang gabi ng pagbabantay sa apat niyang munting anghel, sina Miguel, Sofia, Isabela at Gabriel. Alas 5 pa lang ng umaga, ngunit ang kanyang mundo ay gising na gising na. Mama! Gutom na ako, ang sigaw ni Gabriel mula sa kusina, kasunod ng malakas na kalabog. Napailing siya, umiti ng tipid at dali-daling nagtungo sa kusina. Nakita niya ang bunsong anak na nakaupo na sa high chair, nagpipilit abutin ang cereal box. Sa kabilang banda, tahimik na nagbabasa si Miguel ng libro, habang si Sofia naman ay abala sa pag-aayos ng buhok ni Isabela. Isang karaniwang umaga sa kanilang maliit na tahanan. Sige, mga anak. Ipaghahanda ko kayo. Maghugas muna ng kamay ang lahat, mahinahon niyang sabi, kahit ang kalooban niya ay parang nagmamadaling relo na naubusan ng baterya. Pinuno niya ang mga mangkok ng cereal, naghanda ng kape para sa sarili, at chinek ang kanilang mga gamit sa eskwela. 8 taon na siyang nagsisilbing ina at ama sa 4 na bata. 8 taon ng walang patid na pagmamahal, pagod at sakripisyo. Hindi niya alintana ang pagkabitbit ng 4 na bagahe ng responsibilidad, basta't nakikita niya ang ngiti sa labi ng kanyang mga anak. Iyon lang ang kailangan niya. Ang matibay na paninindigan na bigyan sila ng maayos na buhay, malayo sa anumang gulo o paghusga ng mundo. Lalo na mula sa mundo ng kanilang tunay na ama, na matagal na niyang kinalimutan o pilit kinalimutan. Nang maihatid ang mga bata sa eskwela, dumiretso si Mara sa kanyang trabaho sa Horizon Holdings, isang malaking kumpanya na pinapasukan niya bilang isang project coordinator. Nagmamadali siya dahil may mahalagang meeting sila sa araw na iyon. Ang Chief Executive Officer daw nila ay magbibitiw sa pwesto at papalitan ng bago. Maraming usap-usapan tungkol sa pagbabago at kinakabahan siya na baka maapektuhan ang kanyang posisyon na kailangan niya para sa kanyang pamilya. Pagdating niya sa opisina, agaran siyang sinalubong ni Lena Santos, ang kanyang matalik na kaibigan at kasamahan. Mara! Saan ka na? Kanina pa nagsisimula ang meeting. Late ka na, bulong ni Lena, halatang nag-aalala. Pasensya na, Lena. Nahirapan ako sa paghatid sa mga bata. Tara na, sabi ni Mara at dali-daling pumasok sa conference room. Malakas ang tibok ng puso niya nang buksan ang pinto. Nakita niya ang mga kasamahan na nakaupo na. Nagmamadali siyang nagtungo sa bakanting upuan sa likuran, sinubukang huwag masyadong mapansin. Nakahinga siya ng maluwag ng umupo. Ang dating sisi ang nasa harapan at nagsasalita na. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ng GSA. Alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako nagbitiw. Ngunit sa buhay, may mga pagkakataong kailangan nating ipasa ang responsibilidad sa mas kabataan at mas may kakayahan. Ngayon, gusto kong ipakilala sa inyo ang inyong bagong sihi at ang magiging boses ng Horizon Holdings sa mga darating na taon. Siya ay walang iba kundi si Alejandro Corpuz. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang pangalan, Alejandro Corpuz. Impossible. Unti-unting bumaling ang lahat sa pinto sa gilid ng stage. Doon lumabas ang isang lalaki. Matangkad, malaki ang pangangatawan at may matatalim na tingin. Suot niya ang isang napakamahal na suit na bumagay sa kanyang tindig. Naglakad siya patungo sa podium at bawat hakbang niya ay parang tumatago sa sahig at diretso sa dibdib ni Mara. At nang tumingin siya sa kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumala sa buong silid. At sa isang iglap nagtama ang kanilang paningin. Ang mga mata niya, ang mga matang iyon na minsang tiningnan siya ng may init at paghanga sa isang gabing puno ng kamangha-mangha, ay ngayon ay puno ng isang bagay na hindi niya mabasa. Wala ring pagkilala, kundi puro profesionalismo. Siya nga. Ang lalaking pinilit niyang kalimutan. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak. Alejandro Alex Corpuz. Ang multo ng kanyang nakaraan. Narito sa harapan niya, bilang kanyang bagong boss. Ang tadhana ay nagbiro ng napakapangit. Huminga siya ng malalim, pilit pinakalma ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng magpakita ng anumang emosyon. 8 taon niyang itinago ang lihim na ito, hindi ito pwedeng masira sa isang iglap lamang. Nagsimulang magsalita si Alex.
Ang kanyang boses ay malalim, malakas, at puno ng otoridad. Bawat salita ay tumatago sa buto ni Mara. Magandang umaga sa inyong lahat. Bilang bagong CEO, asahan niyo ang mga pagbabago. Ako ay naniniwala sa disiplina at matinding dedikasyon. Ang bawat isa sa atin ay may pananagutan sa paglago ng kumpanyang ito. Hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ang sinumang hindi nakakasunod sa aking mga pamantayan. Ang kanyang boses ay parang kutsilyong tumatago sa puso ni Mara. Hindi niya inalintana ang mga banta. Ang tanging nararamdaman niya ay ang kirot ng paggunita at ang takot na baka, sa isang maling galaw, ang lahat ng kanyang pinagsikapan ay masira. Nang matapos ang kanyang speech, nagsimulang magpalakpakan ang lahat. Ngunit si Mara ay nakaupo lang parang estatwa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng lamesa. At bago ko makalimutan, dagdag ni Alex na parang hindi pa tapos ang kanyang mga mensahe, Dingas Maria Clara Reyes. Napatingin ang lahat kay Mara. Nanlamig siya. Hindi siya maaaring magkamali. Tinawag niya ang kanyang pangalan. Pakistay po after ng meeting, dagdag ni Alex, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata niya ay nakatutok kay Mara na parang may hinahanap. Kailangan ko kayong makausap tungkol sa isang napaka-importanting proyekto. Nanginginig ang buong katawan ni Mara. Hindi ito pwedeng mangyari. Anong gagawin niya? Pumito si Alex habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina matapos ang meeting. Ang mga mata niya ay nanatili pa rin sa huling babaeng nakausap niya. Maria Clara Reyes. May kung anong kiliti sa kanyang isip. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Pero bakit? Marami na siyang nakasalamuhang tao sa industriya. Pero bihirang mangyari na may makakakuha ng ganito kalaking atensyon mula sa kanya sa unang tingin. Pumasok siya sa malawak at modernong opisina na ngayoy kanya na. Ang mga pader na gawa sa salamin ay nagbibigay ng malinaw na tanawin ng syudad ng Manila. Pero hindi iyon ang nakapukaw ng kanyang pansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang babaeng may mapungay na mata at matapang na tindig. Hindi ito ang unang beses na nakita niya ang ganitong klaseng titig. Subalit saan? At kailan? Umupo siya sa kanyang swivel chair, niluwagan ang kurbata, at kinuha ang kanyang tablet. Nag-type siya ng Maria Clara Reyes sa search bar ng internal system ng kumpanya. Lumabas ang profile ni Mara. Nakita niya ang litrato nito, isang eighth picture. Kahit simple lang, lumabas ang ganda nito. At ang mga mata niya ay mailungkot na hindi niya maipaliwanag. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kiliti sa kanyang tiyan. Ang kiliting ito ay matagal na niyang hindi naramdaman. Mula nang maging ganito siya ka-successful, tila nawala ang pakiramdam na may kukulbit sa kanyang puso. Binasa niya ang resume ni Mara. Project Coordinator. Mahusay ang track record. Walang kapintasan sa trabaho. Walang nakasulat tungkol sa personal na buhay. Ito ang karaniwang standard ng kumpanya, profesionalismo lamang. Pero may kung anong nagtutulak sa kanya na malaman pa. Maya-maya ay may kumatok sa kanyang pinto. Si Tan, ang head ng EUC. Sir, kailangan po ng pirma niyo dito sa mga bagong pulisiya, sabi ni Tan. Tan. Come in. May itatanong lang ako, sabi ni Alex at tinuro ang upuan sa harap ng desk niya. Si Maria Clara Reyes. Gaano na siya katagal sa kumpanya? Nagtaka si Tan sa biglaang tanong. Si Reyes po. Magwa 8 taon na po siya, sir. Isa po siya sa mga maaasahan naming empleyado. Napakadetalyado sa trabaho. 8 taon. 8 taon na. May kung anong koneksyon ang nagsimulang bumuo sa isip ni Alex. 8 taon. Ang petsa ng pagkakapasok ni Mara sa kumpanya ay halos kasabay ng panahong patuloy niyang hinahanap ang babaeng nakasama niya sa isang gabing puno ng kamangha-mangha. Pero hindi imposibleng mangyari ito. Ilang beses na niyang sinubukang hanapin ang babaeng iyon. Ni pangalan niya ay hindi niya matandaan ng buo. Ang tanging naalala niya ay ang kanyang mga mata at ang kanyang ngiti. Okay. Salamat, Tan, sabi ni Alex at ibinalik ang tablet. You may go. Muling nag-iisa si Alex. Sumandal siya sa kanyang upuan, pinikit ang mata. Ang litrato ni Mara ay pumasok sa kanyang isip. Ang mga mata.
Ang ngiti. Nagsimulang lumitaw ang mga alaala, malabo pa. Isang bar. Isang gabi. Mga tawanan. At isang mainit na haplos. Ngunit ang mukha hindi niya maaninag. Ang tanging malinaw ay ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Napakagatlabi siya. Kung siya nga ang babaeng iyon, bakit hindi niya sinasabi? Bakit niya siya tinataguan? Hindi kaya. Bumalik siya sa trabaho, pilit inalis sa isip si Mara. Ngunit naging mahirap. Tuwing iniisip niya ang mga project na ipapasa sa kanya, pilit na sumasagi ang pangalan ni Mara. Kaya naman, sinadya niyang ibigay sa kanya ang isa sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya, ang Horizon Tower Project. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kaya ni Mara. Kung gaano siya kagaling. O kung may itinatago siya. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang araw, nagtungo si Alex sa kanyang kondo. Pagod siya, ngunit hindi makatulog. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-scroll sa contacts. Maraming pangalan, ngunit walang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Single pa rin siya. Maraming babaeng naghahabol sa kanya dahil sa kanyang yaman at posisyon, pero wala siyang makita na tapat. Bigla siyang napahinto nang marinig ang usapan sa labas ng kanyang opisina. Hindi niya sinasadya, ngunit tila nakarinig siya ng boses na pamilyar. Ito ang boses ni Mara. Lena, kailangan kong mag-ingat. Hindi pwedeng malaman ni Alex ang tungkol sa mga bata. Lalo na ngayon na siya ang boss ko. Mahirap na. Nanlaki ang mga mata ni Alex. Mga bata. Ano ang ibig sabihin nito? Wala siyang nabasa sa profile ni Mara tungkol sa mga anak. Sino ang mga batang ito? At bakit niya kailangang itago? Pero Mara, hindi mo naman pwedeng itago ang mga anak mo habang buhay. Paano kung magkasalubong kayo? Sagot ni Lena. Hindi. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ayokong maapektuhan sila, sagot ni Mara, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nagtago si Alex sa likod ng pinto, nakikinig sa bawat salita. Tumindig ang balahibo niya. Ang pagkabigla ay pumalit sa kanyang pagtataka. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Mga bata. Lihim. Ang babae. 8 taon. Ang mga piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. May kung anong sinasabi ang kanyang utak na hindi niya maintindihan. Isang malamig na kaba ang bumalot sa kanya. Hindi kaya totoo ang lahat. Hindi kaya ang babaeng matagal na niyang hinahanap ay nasa tabi niya lang pala sa loob ng 8 taon. Ang tanong na ito ay binalot siya ng pagkabigla at isang hindi maipaliwanag na takot. Ang bawat tunog ng telepono sa opisina ay nagpapatalon sa puso ni Mara. Pakiramdam niya, anumang oras ay tatawag si Alex para harapin siya tungkol sa narinig nito kagabi. Ngunit buong maghapon, walang Alex na lumapit sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan. Mas gusto niya pa ang harapin ang galit nito kaysa sa suspense na dulot ng kanyang katahimikan. Buong maghapon ay abala si Mara sa Horizon Tower Project. Ito ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya at nangangailangan ng 100% ng kanyang atensyon. Napakalaki ng pressure. Kung magkamali siya rito, alam niyang malalagay sa alanganin ang kanyang trabaho at ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Mara, kailangan kong makita ang mga blueprint ng Phase 2 bago matapos ang araw, sabi ng team leader niya, si Edith Cruz, habang iniaabot ang isang tumpok ng dokumento. Sige po, sir. Gagawin ko po agad, sagot ni Mara, kahit na halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga daliri sa pagod. Wala siyang ibang inisip kundi ang pagtatapos sa mga trabaho para makauwi siya ng maaga at makasama ang kanyang mga anak. Iyon lang ang nagpapagaan sa kanyang kalooban. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga yakap. Iyon ang bumubuhay sa kanya. Bandang 3:00 ng hapon, habang abala si Mara sa pagtatapos ng mga papeles, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alangan siya, ngunit sinagot pa rin. Hello? Si Ma'am Maria Clara Reyes po ba ito? Boses ng isang babae. Opo. Sino po sila? Dito po ako sa Pinuno Elementary School. May nangyari po sa anak nyo, si Miguel. Nanlamig ang buong katawan ni Mara. Ang phone ay halos mahulog sa kanyang kamay. Anong nangyari? Ayos lang ba siya? Nadapa po siya sa playground, ma'am.
Kailangan niyo pong pumunta rito. Masakit po yata ang kamay niya. Hindi na nagdalawang isip si Mara. Agad siyang tumayo, halos masubsob sa kanyang mesa. Paalam po, Jimmy Cruz. Kailangan ko pong umalis. May emergency. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng opisina, halos hindi na niya pinansin ang tingin ng mga kasamahan. Ramdam niya ang pagod sa bawat hakbang, ngunit ang takot at pag-aalala para sa anak ay mas matindi. Ang tanging nasa isip niya ay si Miguel. Ang kanyang panganay. Ang kanyang matapang na Miguel. Habang nagmamadali siyang bumaba sa elevator, isang figura ang nakita niya sa lobby. Si Alex. Nakatayo ito malapit sa main entrance, nakikipag-usap sa security guard. Hindi siya pwedeng makita nito na nagmamadali at gulo-gulo. Pero huli na. Nagtagpo ang kanilang paningin. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata ni Alex. Ngunit wala siyang panahon para magpaliwanag. Hindi niya pwedeng pabayaan si Miguel. Enes Reyes? May problema ba? Tanong ni Alex, ang boses ay seryoso. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Mara. Agad siyang nagmamadali papalabas, halos hindi humihinga. Ramdam niya ang tingin ni Alex sa likod niya, ngunit hindi niya iyon inalintana. Kailangan niyang makapunta sa anak niya. Nang makarating siya sa eskwelahan, nakita niya si Miguel na nakaupo sa bench, umiiyak at hawak ang kanyang braso. Agad siyang lumapit at niyakap ang anak. Miguel ko. Anong nangyari? Masakit ba? Tanong niya habang hinahaplos ang pisngi ng bata. Mama! Ang sakit po, sagot ni Miguel, umiiyak. Hinawakan ni Mara ang braso ni Miguel at dahan-dahang sinuri. Hindi naman mukhang bali pero maga. Kailangan pa ring ipatingin sa doktor. Dinala niya si Miguel sa emergency room. Habang naghihintay, naramdaman niya ang labis na pagod. Wala siyang tulog, puno ng trabaho, at ngayon ay may nangyari pa kay Miguel. Niyakap niya si Miguel ng mahigpit, pilit itinatago ang pagod at takot. Ang mga bata ang kanyang lakas, pero sila rin ang kanyang kahinaan. Kinabukasan, pagdating niya sa opisina, tinawag agad siya sa opisina ni Alex. Kinabahan siya, alam niyang hindi tungkol sa trabaho ang pag-uusapan nila. Mara, umupo ka, sabi ni Alex, walang anumang ekspresyon sa mukha. Umupo si Mara. Sir, pasensya na po kahapon. Emergency po talaga. Narinig ko. Si Miguel, sabi ni Alex. Anak mo. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Hindi niya alam kung paano niya nalaman ang pangalan ni Miguel. Ngunit hindi niya pwedeng magsinungaling. Opo, sir, mahina niyang sagot. Ilan ang anak mo, Mara? Diretsang tanong ni Alex, ang kanyang mga mata ay matalim. Bumilis ang tibok ng puso ni Mara. Ito na nga. Ang pinakakinatatakutan niya. Anong isasagot niya? Kung sasabihin niya ang totoo, paano kung maghinala siya? Paano kung malaman niya ang lahat? 4 po, sagot niya, halos hindi marinig. Tiningnan siya ni Alex, ang kanyang mga mata ay parang maihinahanap. May kung anong emosyon na hindi mabasa sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa makapagsalita si Mara, tumunog ang telepono ni Alex. Excuse me, Mara, sabi ni Alex at sinagot ang tawag. Yes, Victoria. Biglang nanigas si Mara. Victoria? Ang pangalang iyon ay pamilyar. Ito ang pangalan ng babaeng nakasama ni Alex sa party noon. Ang Victoria na biglang nawala sa sirkulasyon, kasabay ng pagkawala ni Alex. Ang Victoria na posibleng alam ang tungkol sa kanila. Ang Victoria na ngayon ay muling bumalik. Bumalik si Alex sa opisina niya matapos ang usapan kay Mara. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig na 4 ang anak ni Mara. Isang bahagi ng kanyang isip ang nag-aalala sa biglaang impormasyong iyon, habang ang isa naman ay tila nahimasmasan. Bakit? Hindi niya rin masabi. Victoria? Yes, I'm still here. Pupunta ka? Okay. See you. Ibaba niya ang telepono. Ang pangalan ni Victoria ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa kanyang alaala. Si Victoria Alcantara, ang kanyang dating nobya at ang babaeng halos ikasal niya. Ang babaeng iniwan niya 5 taon na ang nakakaraan dahil sa hindi nila pagkakasundo at sa sobrang pagiging kontrolado nito. Ngayon, bumalik siya. Bakit? Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto.
Hindi pa man niya sinasabi ang ipasok, bumukas na ang pinto at iniluwan nito ang isang babaeng nakasuot ng red fitted dress. Victoria. Ang kanyang buhok ay perpektong nakakulot at ang kanyang ngiti ay parang matamis na lason. Alex, you my love. I missed you so much, sabi ni Victoria at agad na lumapit para yakapin siya. Pilit na umiwas si Alex. Victoria. Why are you here? Akala ko nasa abroad ka pa? Oh, Alex, I came back for you. Nabalitaan ko na ikaw na ang kifi ng Horizon Holdings. Alam kong malaki ang hinaharap mo rito at gusto kong maging bahagi ng tagumpay mo, malambing na sabi ni Victoria habang hinahaplos ang braso niya. Napakunot ang noo ni Alex. Hindi niya gusto ang biglang paglitaw ni Victoria. May kakaiba. Lalo na dahil sa tiyempo. Biglang nag-flash sa isip niya ang mukha ni Mara at ang usapan nito sa telepono. Victoria, busy ako. Ano ba ang kailangan mo? Diretsahang tanong ni Alex. Ano ka ba? Wala naman. Gusto ko lang kumustahin ka. And besides, I want to make sure you're doing well. Nabalitaan ko rin na may isang empleyado ka raw na medyo komplikado ang personal na buhay, sabi ni Victoria at mumiti ng mapanukso. Si Miss Maria Clara Reyes ba iyon? Nanlaki ang mga mata ni Alex. Paano niya nalaman? Bakit niya alam? Hindi niya sinasabi ang mga impormasyon tungkol sa kanyang mga empleyado sa labas. Victoria, anong pinagsasabi mo? At paano mo nalaman ang tungkol sa kanya? Seryosong tanong ni Alex. Oh, Alex, I have the new ways. You know me. I always get what I want, sabi ni Victoria at humalakak. Just making sure your company is clean. Ayokong may maging bahagi ng kumpanya mo na makakasira sa imahe mo. Lalo na kung ang taong iyon ay may madilim na nakaraan. Naramdaman ni Alex ang galit. Walang madilim na nakaraan si Ime Reyes. Trabaho niya ang pinag-uusapan natin dito, Victoria. Oh, really? So you're defending her? Interesting, sabi ni Victoria at tinitigan siya ng may pagdududa. Anyway, I heard she's handling the Horizon Tower project. I'm sure she's capable. But I'll be observing. Baka may makita akong mali. Alam ni Alex na hindi ito manggagaling sa magandang hangarin. Si Victoria ay sadyang nagpaparamdam. Gusto nitong kontrolin ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. At ang pagdating nito ay nagdulot ng isang malaking tanong sa kanyang isip. Nang gabing iyon, matapos ang trabaho, hindi na umuwi si Alex. Sa halip, nagtungo siya sa isang bar. Kailangan niyang mag-isip. Ang pagdating ni Victoria ay nagpabalik sa kanya sa nakaraan. Ang gabi na iyon, 8 taon na ang nakalipas, kung saan nakilala niya ang isang babae na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Simula noon, patuloy niyang hinahanap ang babaeng iyon. Biglang pumasok sa kanyang isip ang pangalan ni Mara. Maria Clara Reyes. At ang mga mata nito. Posible kaya? Posible kaya na ang babaeng matagal na niyang hinahanap ay si Mara? Habang naglalakad siya pauwi sa kanyang kondo, nakita niya si Victoria sa labas ng kanyang building, nakikipag-usap sa isang lalaki. May iniaabot na sobre si Victoria sa lalaki. Hindi niya masyadong nakita kung ano ang laman, ngunit halata na may kung anong ginagawa si Victoria na ayaw niyang malaman ng iba. Kumunot ang noo ni Alex. Ano ba ang plano ni Victoria? At bakit niya ibinibigay ang atensyon niya kay Mara? May koneksyon ba sila? O sadyang ayaw lang ni Victoria na maging masaya siya? Lihim na sumunod si Alex sa lalaki. Nakita niya itong pumasok sa isang kotse at umalis. Sinundan niya ang kotse hanggang sa makarating ito sa isang residential area. At doon, nakita niya ang lalaking iyon na bumaba at naglakad patungo sa isang bahay. Ang bahay ni Mara. Nanlaki ang mga mata ni Alex. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Anong ginagawa ng lalaking iyon sa bahay ni Mara? At bakit tinutusan ni Victoria ang lalaking iyon? May kung anong masamang pakiramdam ang bumalot sa kanya. May itinatago si Victoria. At may koneksyon iyon kay Mara. Nagising si Mara na basang-basa ng pawis. Muling bumalik ang panaginip. Ang gabing iyon. Ang nag-iisang gabi na nagpabago sa buong buhay niya. Ang gabi na naging simula ng kanyang pagiging ina.
Nakita niya ang mukha ni Alex sa panaginip, mas malinaw kaysa kailanman, at ang haplos nito. Ang damdamin niya ay nagising, kasabay ng sakit na matagal na niyang inilibing. 8 taon na ang nakalipas, ngunit ang bawat detalye ay nakaukit pa rin sa kanyang isip. Ang pagkikita nila sa isang bar. Ang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Ang pag-uusap na naging tawanan. At ang pagtatapos ng gabi na hindi niya inaasahan. Isang desisyon na nagbunga ng 4 na buhay. Pagkatapos ng gabing iyon, sinubukan niyang hanapin si Alex. Hindi siya naging madali. Ang tanging impormasyon niya ay ang pangalan nito. Nagtanong siya sa bar, sa mga kaibigan nito na naalala niya sa gabing iyon. Pero lahat ay nauwi sa wala. Tila naglaho si Alex sa mundo. Wala siyang contact number. Walang address. Tanging isang alaala ng isang lalaking may mapungay na mata at nakakabihag na ngiti. Nang malaman niyang buntis siya, gumuho ang kanyang mundo. Mag-isa siyang magpapalaki ng anak. Hindi lang isa, kundi 4. Ang balita na nagdadalang tao siya ng quadruplets ay mas nagpalala sa kanyang takot. Pero hindi siya sumuko. Pinili niya ang buhay. Pinili niya ang mga anak niya. At pinangako sa sarili na poprotektahan sila sa lahat ng bagay, lalo na mula sa katotohanan ng kanilang ama. Mama! Gising ka na po, tanong ni Sofia, na nakasilip sa pinto ng kanyang kwarto. Napapitlag si Mara. Umiti siya ng tipid sa anak. Opo, anak. May masama lang akong napanaginipan. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ngunit paano niya itatago ang lahat ngayon na nasa Horizon Holdings si Alex? Parang bumalik ang lahat ng takot na inilibing niya 8 taon na ang nakakaraan. Nang sumapit ang hapon, may importanteng meeting si Mara kasama si Alex at ang iba pang project heads. Ang tension sa loob ng conference room ay palpable. Tahimik si Alex, pinagmamasdan ang bawat isa. Ngunit ang kanyang tingin ay madalas na bumabalik kay Mara. Biglang pumasok si Victoria, hindi man lang kumatok. Ang kanyang ngiti ay parang may nakatagong agenda. Alex, you my love. I just dropped Gisai to say hi, malambing na sabi ni Victoria, at umupo sa bakanting upuan sa tabi ni Alex. Nagulat ang lahat, lalo na si Mara. Ang kanyang hinala ay nagkatotoo. Victoria nga. Victoria, nasa meeting ako, malamig na sabi ni Alex. Oh, I know. Just making sure everything is in order. Anyway, I just wanted to ask, Mara, how are you handling the Horizon Tower project? I heard it's quite a challenge. Are you sure you can handle it? Lalo na't may mga extra baggage ka sa buhay, sabi ni Victoria, at mumiti ng mapanukso, ang kanyang mata ay nagniningning na parang may alam. Nagtinginan ang mga kasamahan. Si Mara ay nanigas. Ano ang ibig sabihin ni Victoria? May alam ba siya? Victoria, ano ba ang pinagsasabi mo? Madiing sabi ni Alex. Oh, nothing, darling. Just worried about the company's reputation. Alam mo na, ang mga single mom na may 4 na anak, mahirap maging focus sa trabaho. Hindi ba, Mara, sabi ni Victoria, at tiningnan si Mara ng may pang-insulto. Naramdaman ni Mara ang init sa kanyang mukha. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sigawan si Victoria, ngunit alam niyang hindi niya pwedeng gawin. Kailangan niyang maging propesyonal. Ma'am Victoria, propesyonal po tayo rito. Hindi po kasama sa trabaho ang pagtalakay sa personal na buhay. Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Mara, pilit na pinipigilan ang galit. Humalakhak si Victoria. Oh, right. Of course. Just making sure. Because you know, in this industry, reputation is everything. Lalo na pag may tinatago ka. Nang matapos ang meeting, nagmamadali si Mara na umalis. Ngunit bago pa siya makalayo, may humabol sa kanya. Mara, sandali. Napalingon si Mara. Si Lena. Huwag mong intindihin si Victoria. Insecure lang siya, sabi ni Lena. Hindi, Lena. May alam siya. May alam siya tungkol sa mga anak ko, bulong ni Mara, ang boses ay nanginginig. Nagulat si Lena. Paano? Kanino niya nalaman? Hindi ko alam. Pero may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko alam kung kanino. Feeling ko may nagmamasid sa akin, sabi ni Mara.
Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, naupo si Mara sa sala. Tinitigan niya ang isang lumang litrato sa frame. Litrato nilang mag-iina, kasama ang kanilang mga ngiti. Ang kanyang pagmamahal sa kanila ay walang hanggan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya. Hello. Maria Clara Reyes. You thought you could hide from me, didn't you? Boses ng isang babae. Si Victoria. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Paano nito nalaman ang number niya? Victoria, anong kailangan mo? Galit na tanong ni Mara. Oh, nothing. Just wanted to let you know that I know about your little secrets. Your 4 little secrets, sabi ni Victoria at humalakhak ng malakas. And I will make sure everyone knows. Unless you disappear from Alex's life. And from Horizon Holdings. Ngayon na. Nakaupo si Alex sa kanyang opisina, subalit ang kanyang isip ay malayo. Ang mukha ni Victoria ang nakikita niya, kasama ang kanyang mapanuksong ngiti at ang banta sa telepono na narinig niya mula kay Mara. Lihim na niyang tinawagan ang security team ng Horizon Holdings at inutusan na i-monitor ang lahat ng galaw ni Victoria sa loob at labas ng kumpanya. Hindi niya gusto ang presensya nito at lalo siyang nagdududa sa mga motibo nito. Ang pag-amin ni Mara na may 4 siyang anak ay nagdulot ng gulo sa kanyang isip. 4 na bata. Sa loob ng 8 taon, mag-isa niya silang pinalaki. Bakit niya inilihim? At bakit niya pakiramdam ay may koneksyon sa pagitan nila? Ang mga alaala mula sa 8 taon na ang nakakaraan ay mas nagiging malinaw ngayon, tila isang puzzle na unti-unting nabubuo. Naalala niya ang isang gabi sa bar. Ang isang babaeng may matapang na mga mata na hindi takot makipagtalo sa kanya. Ang tawanan. Ang init ng kanyang balat. Ang damdamin na naramdaman niya noong gabing iyon ay iba sa lahat ng naramdaman niya noon. Nagkaroon ng isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. At nang umalis siya, may kung anong nagtulak sa kanya na hanapin siya. Ngunit nabigo siya. Sir Alex, may kailangan po ba kayo? Tanong ng kanyang sekretarya, si Ines Garcia. Ines Garcia, can you get me a list of all employees who started 8 years ago? Utos ni Alex na parang wala lang. Nagulat si Ines Garcia sa biglaang utos, ngunit agad itong sinunod. Ilang minuto lang at nasa kanyang mesa na ang listahan. Nag-scan si Alex sa mga pangalan. May iilang pamilyar, ngunit walang tumatak sa kanya. Hanggang sa makita niya ang pangalan ni Maria Clara Reyes. Nag-umpisa ito 8 taon na ang nakakaraan. Eksaktong buwan. Napahawak si Alex sa kanyang sentido. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi kaya siya nga. Pero bakit hindi niya natandaan ang pangalan niya? Bakit hindi siya nagpakilala? Agad niyang iniwan ang kanyang opisina. Kailangan niyang maglakad. Kailangan niyang linawin ang kanyang isip. Nagtungo siya sa dating bar kung saan niya nakilala ang babaeng iyon. Maraming nagbago. May bagong pangalan. May bagong disenyo. Pero ang counter, ang pwesto kung saan sila nag-usap, ay nandoon pa rin. Excuse me, sabi ni Alex sa bartender. Kilala mo pa ba yung dating nagtatrabaho dito? Yung matanda na. Si Mang Tonyo. Nag-retire na po. Bakit po, sir? Tanong ng bartender. May itatanong lang sana ako sa kanya. May naiwan kasi akong gamit dito dati, sabi ni Alex, pilit na gumagawa ng palusot. Ay, matagal na po yun, sir. Pero sa pagkakaalam ko, nasa probinsya na po siya. Pero may contact number po ako ng anak niya, sabi ng bartender. Ibinigay ng bartender ang numero. Agad itong tinawagan ni Alex. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ang anak ni Mang Tonyo. Ipinaliwanag ni Alex ang sitwasyon. Sir. Naalala ko po si Papa noon. May isang babae raw po na hinahanap kayo. Maganda raw po. Nako, ang dami niyang tanong noon kay Papa. Akala ko nga magkakabalikan kayo. Kaso, bigla na lang po siyang hindi na bumalik, sabi ng anak ni Mang Tonyo. May naiwan pa nga po siya, sir. Isang bulaklak na bracelet. Ang ganda po. Sabi ni Papa, bigay niyo raw po sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Alex. Isang bulaklak na bracelet. Naalala niya.
Ibinigay niya nga iyon sa babaeng iyon. Isang maliit na token ng kanyang paghanga. Pinili niya ang pinakasimpleng souvenir sa bar, pero nagustuhan niya ang reaksyon nito nang tanggapin iyon. Nasaan na ang bracelet na iyon? Tanong ni Alex, ang kanyang boses ay nanginginig. Nasa akin pa po, sir. Hindi po kasi nakuha ni Papa noon, sabi ng anak ni Mang Tonyo. Kinausap ni Alex ang anak ni Mang Tonyo at humingi ng tulong para makuha ang bracelet. Isang oras lang at nasa kanyang kamay na ang bracelet. Isang simpleng bracelet na gawa sa maliliit na plastik na bulaklak. Ngunit para kay Alex, ito ay parang isang susi sa kanyang nakaraan. Ito ang pruweba. Siya nga. Si Maria Clara Reyes. Bumalik si Alex sa kumpanya, ang kanyang isip ay balisa. Nilalamon siya ng pagkabigla at pagsisisi. Kaya pala may koneksyon. Kaya pala pamilyar. Bakit hindi niya agad naalala? Nang gabing iyon, matapos ang kanyang trabaho, minaneho ni Alex ang kanyang sasakyan papunta sa tirahan ni Mara. Gusto niyang makita ang bahay niya. Gusto niyang makita kung saan nakatira ang kanyang mga anak. Nang makarating siya sa tapat ng bahay, nakita niya ang 4 na bata na naglalaro sa harap. May isang babae na nagbabantay sa kanila. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Para itong isang malakas na tunog sa kanyang tainga. Ang isa sa mga bata, isang lalaki, ay lumapit sa babae at tinawag itong Mama. Siya nga. Si Mara. Ang mga bata ay masaya, nagtatawanan. Ang isang batang lalaki ay kahawig niya ng bahagya. Ang isang batang babae naman ay may mga mata ni Mara. Ang kanyang pamilya. Ang pamilyang matagal na niyang hinahanap. Narito. Sa harapan niya. Naramdaman ni Alex ang hapdi sa kanyang dibdib. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagsisisi at pagkamis. 8 taon. 8 taon silang nag-iisa. 8 taon siyang walang alam. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification mula sa security team. Isang litrato. Ang litrato ni Victoria na may hawak na sobre, kausap ang isang lalaki. At ang caption, subject spotted near Nef Reyes, residence yesterday. Nanlaki ang mga mata ni Alex. Ang lalaking nakausap ni Victoria ay ang parehong lalaking nakita niya sa tapat ng bahay ni Mara. May kung anong masamang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Isang mahinang tunog ng beep mula sa bedside monitor ang nagpabalik kay Mara sa realidad. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Gabriel, pinagmamasdan ang bawat paghinga ng kanyang bunso. Ang kanyang puso ay parang dinudurog. Mahigit 1 linggo na si Gabriel sa ospital, at ang kalagayan nito ay hindi bumubuti. Bilang isang project coordinator, wala siyang sapat na ipon para sa ganitong uri ng gastusin. Ma'am Reyes, kailangan na po nating gawin ang biopsy. Kung malignant ang tumor, kailangan na po ng chemotherapy at possibly, bone marrow transplant, malungkot na paliwanag ng doktor. Mataas po ang gastusin nito, ma'am. Naramdaman ni Mara ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Bone marrow transplant. Ilang milyong piso kaya ang kailangan? Paano niya ito kukunin? Ang kanyang mga ipon ay naubos na sa mga check-up at gamot. Ang kanyang trabaho ay nasa alanganin dahil sa madalas niyang pagliban. Maraming salamat po, Dosi, mahinang sagot ni Mara, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig. Lumabas ang doktor. Huminga siya ng malalim, pinipilit pigilin ang luha. Ayaw niyang makita ni Gabriel na umiiyak siya. Niyakap niya ang kanyang anak, pilit na nagpapakatatag. Mama, ayaw ko na po dito. Gusto ko na pong umuwi, sabi ni Gabriel, ang boses ay mahina. Sandali lang, anak. Gagaling ka rin. Kakayanin natin to, sabi ni Mara, habang hinahaplos ang buhok ni Gabriel. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Bumukas ito at iniluwal si Victoria. Suot nito ang isang mamahaling damit at ang kanyang ngiti ay puno ng pagtatagumpay. Ang presensya nito ay parang lason sa loob ng silid. Oh, look who it is. Ang sikat na single mom na may 4 na anak, sabi ni Victoria, ang kanyang boses ay mapanukso. Nabalitaan ko ang nangyari sa bunso mo. Sayang naman. Mahalaga ang kalusugan. Anong kailangan mo, Victoria? Galit na tanong ni Mara, tumayo at humarang sa pagitan ni Victoria at Gabriel. Wala naman.
gusto ko lang kumpirmahin ang balita. At kung totoo nga na nasa delikado ang buhay ng anak mo, baka gusto mong gumawa ng paraan, sabi ni Victoria, at may nilabas na isang sobre. May offer ako sa'yo. Ibinato ni Victoria ang sobre sa mesa. Kinuha ito ni Mara at binuksan. Nandoon ang isang blankong check at isang papel. Ang papel ay isang resignation letter mula sa Horizon Holdings at isang kontrata na nagsasaad na kailangan niyang umalis ng bansa kasama ang kanyang mga anak. Umalis ka sa kumpanya. Umalis ka sa buhay ni Alex. At hindi ka na magpapakita sa kanya. Kapalit niyan, ang pera para sa pagpapagamot ng anak mo. Think of it as severance pay. Plus, I'll make sure your son gets the best medical care, sabi ni Victoria, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan. Hinding-hindi ko gagawin yan. Hindi ako magpapagamit sa'yo, galit na sabi ni Mara. Oh, really? Akala mo ba kaya mo ang lahat? Alam ko ang pinagdaanan mo, Mara. Alam kong naghirap ka para sa mga anak mo. At alam kong kaya kitang wasakin sa isang iglap, sabi ni Victoria, lumapit kay Mara at bumulong. Alam kong si Alex ang ama ng mga anak mo. Alam ko ang lahat ng sikreto mo. At kapag nalaman iyon ng buong mundo, tingnan natin kung sino ang magtatago. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Paano? Paano niya nalaman? Ang takot ay pumalit sa galit. Hindi niya hahayaan na masira ang buhay ng kanyang mga anak. Hindi mo gagawin yan, sabi ni Mara, ang boses ay nanginginig. Oh, I will. Believe me. Wala kang laban sa akin. Tanggapin mo ang alok ko o hahayaan kitang masira ng tuluyan, sabi ni Victoria at mumiti ng mapanukso. Think about it, gusto mo bang makita ang anak mo na namamatay dahil sa pride mo? O gusto mo siyang iligtas? Nagtatalo ang isip ni Mara. Ang kanyang pagkabigo, ang kanyang galit, at ang pagmamahal niya sa kanyang anak ay nagsasagutan sa kanyang kalooban. Ito ang pinakamasakit na desisyon na kailangan niyang gawin. Biglang bumukas ang pinto. Si Alex. Nakatayo ito sa pinto, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Mara, at pagkatapos ay kay Victoria. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Anong ginagawa mo rito, Victoria? Madiing tanong ni Alex. Oh, Alex, my love. Just visiting. Nabalitaan ko kasi ang kalagayan ng anak ni Mara. Gusto ko lang mag-alok ng tulong, matamis na sabi ni Victoria, pilit na nagpapanggap na inosente. Ngunit alam ni Alex ang katotohanan. Nakita niya ang sobre sa mesa. Nakita niya ang pagkasindak sa mukha ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tulong! O banta, malamig na sabi ni Alex at lumapit kay Victoria. Umalis ka, Victoria. Ngayon na. Alex, you don't understand. She's hiding something from you. She's a liar, sabi ni Victoria, pilit na idiniin ang kanyang mga salita. I know, sabi ni Alex at tiningnan si Mara. Mara, anong nangyayari? Hindi makasagot si Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang lahat ay tila gumuho sa isang iglap. Sabihin mo sa akin, Mara. Hindi ko ito maintindihan. Bakit mo itinatago? Tanong ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo at kirot. Hindi na napigilan ni Mara. Ang luha ay tuluyang umagos sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Gabriel ng mahigpit. Alex, si Gabriel. Si Miguel, Sofia, at Isabella, mga anak mo sila, bulong ni Mara, ang kanyang boses ay basag na basag. Ang apat na ito anak natin. Nanlaki ang mga mata ni Alex. Ang kanyang mukha ay namutla. Tiningnan niya si Gabriel na natutulog at pagkatapos ay ang iba pang mga bata na nasa larawan sa bedside table. Ang bawat katangian, ang bawat tingin ay nagsasabi ng katotohanan. Ang mga mata niya ay nagbago, mula sa pagkabigla ay naging kirot at matinding pagsisisi. Nanlalamig ang buong katawan ni Alex nang marinig ang huling salita mula kay Mara. Anak natin. Nagpaulit-ulit sa isip niya ang mga salitang iyon. Ang kanyang mundo ay tila gumuho at nabuo muli sa isang iglap. Apat na bata. Ang mga matang pamilyar. Ang pagkakakilanlan na matagal na niyang hinahanap. Narito. Sa harapan niya. Tiningnan niya si Mara, ang mga mata nito'y puno ng luha, ang mukha'y bakas ang pagod at takot.
Pagkatapos, tumingin siya kay Gabriel, ang munting bata na nakahiga sa kama, mahina ang paghinga. Ang mga mata ng bata ay tila may kahawig sa kanya. Hindi siya nakapagsalita. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pagsisisi. 8 taon. 8 taon na siyang walang alam. 8 taon na ang kanyang mga anak ay lumaki ng walang ama. 8 taon na mag-isa si Mara. Biglang narinig niya ang boses ni Victoria. Alex, huwag kang maniwala dyan sa babaeng yan. Ginagawan ka lang niya ng drama. Hindi mo pwedeng maging anak ang mga yan. Look at her, she's pathetic. Nawala ang pagkabigla ni Alex. Pinalitan ito ng matinding galit. Dahan-dahan siyang bumaling kay Victoria, ang kanyang mga mata ay naging matalim na parang talim ng punyal. Lumabas ka, Victoria, malamig na utos ni Alex, ang bawat salita ay may diin. Ngayon na. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Alex, hindi mo ako pwedeng paalisin. Ako ang nobya mo. Tayo ang magpapakasal, sigaw ni Victoria, ang boses ay puno ng galit at takot. Wala kang karapatan dito. At wala tayong pinagkasunduan na magpakasal, Victoria, sabi ni Alex. Ang tanging ginawa mo ay magsinungaling at manloko. Ikaw ang nagtago ng katotohanan sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko nakilala ang mga anak ko. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Anong pinagsasabi mo? Wala akong tinago. Wala akong ginawa. May alam ako sa ginawa mo. Ang taong inupahan mo para pigilan ang paghahanap sa akin ni Mara. Ang mga peking impormasyon na ibinigay mo sa akin noon. Ang lahat. Alam ko na, Victoria, matalim na sabi ni Alex. At ang mga impormasyong ibinubulsa mo sa mga kaibigan mo, sa media. Alam ko na ang lahat ng ginagawa mo para sirain si Mara. Kaya umalis ka na, bago pa ako tuluyang magalit. Biglang namutla si Victoria. Ang kanyang matapang na tindig ay unti-unting nawala. Ngunit bago pa siya makasagot, may dumating na 2 security guard. Alcantara, pakialis na po kayo. May utos po si Sir Alex, sabi ng isang security guard. Walang nagawa si Victoria kundi sundin ang utos. Ngunit bago siya lumabas, tiningnan niya ng masama si Mara at Alex. Nang makaalis si Victoria, nanatili ang katahimikan sa loob ng silid. Lumapit si Alex kay Mara, ngunit nanatili itong nakayakap kay Gabriel, tila isang inang leon na pinoprotektahan ang kanyang kuting. Mara, mahinang sabi ni Alex. Gusto kong makausap ka. Gusto kong malaman ang lahat. Please. Tumingin si Mara sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng sakit. Anong gusto mong malaman? Ang kung paano ako nag-isa. Ang kung paano ko sila pinalaki ng walang ama. Ang kung paano ako nagpakatibay para sa kanila, habang ikaw, masaya sa buhay mo. Sumakit ang dibdib ni Alex. Mara, hindi iyon totoo. Walang araw na hindi ko hinanap ang babaeng iyon. Kung alam ko lang na ikaw iyon. Kung alam mo lang. Paano mo nalaman ngayon, tanong ni Mara, puno ng galit. Hindi sumagot si Alex. Sa halip, lumapit siya sa kama ni Gabriel. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ng bata. Napakainit ng kamay nito. Ang haplos niya ay naramdaman ni Gabriel. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata at mumiti ng tipid. Papa, mahinang tawag ni Gabriel. Nagulat si Mara. Maging si Alex. Ang salitang ti papa ay tila tumama sa kanyang puso. Kilala ka niya, tanong ni Mara, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ngumiti si Alex. Hindi. Pero madalas kong bisitahin siya sa nursery ng ospital. Minsan, nakikipaglaro ako sa kanya ng lihim. Tiningnan ni Mara si Alex, ang kanyang mga mata ay lumambot. Bakit niya ginawa iyon? Hindi pa man niya alam ang katotohanan, naramdaman na pala niya ang koneksyon sa kanyang anak. Mara, gusto kong bumawi. Gusto kong maging ama sa kanila. Gusto kong tulungan ka, sabi ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Ngunit nag-alinlangan pa rin si Mara. Ang sakit ng nakaraan ay sariwa pa rin. Hindi ganun kadali, Alex. Maraming nangyari. Maraming nasira. Alam ko. At handa akong ayusin ang lahat. Handa akong harapin ang anumang pagsubok.
Basta't bigyan mo lang ako ng pagkakataon, sabi ni Alex at tiningnan si Mara ng may pagmamahal sa kanyang mga mata. Gusto kong maging bahagi ng buhay niyo. Gusto kong maging pamilya natin. Ngunit bago pa makasagot si Mara, tumunog ang telepono ni Alex. Isang notification. Nag-flash sa screen ang isang balita. Horizon Holdings C. Alejandro Corpus, involved in scandal with mystery woman and 4 children. Nanlaki ang mga mata ni Alex. Tumindig ang balahibo niya. Alam niyang gawa ito ni Victoria. At alam niyang simula pa lang ito ng kanyang paghihiganti. Nanlamig ang buong katawan ni Mara nang makita ang headline sa telepono ni Alex. Horizon Holdings C. Alejandro Corpus, involved in scandal with mystery woman and 4 children. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang katotohanang matagal na niyang inilihim ay lumabas na sa pinakamalupit na paraan. Alex T. Bulong ni Mara, ang boses ay nanginginig. Si Alex na nakatingin pa rin sa telepono ay biglang nagtaas ng tingin. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, hindi para kay Mara, kundi para sa taong gumawa nito. Si Victoria. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari, sabi ni Mara, at kinuha ang telepono ni Alex. Ang mga mata niya ay lumipad sa mga detalye. Hindi lang headline. May mga litrato rin. Mga litrato niya at ng mga bata. Ang mga larawan ay malabo, ngunit sapat na para makilala. Nakita niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa parke, habang siya'y nakaupo sa bench. May caption na, sino ang misteryosong ina ng 4 na anak ng bagong si? Ang dugo ni Mara ay tila kumukulo. Hindi lang siya ang sinisiraan. Maging ang mga anak niya. Hindi ito ang buhay na gusto niya para sa kanila. Ayaw niyang lumaki sila sa mundo na puno ng paghusga. Kailangan kong umalis. Kailangan kong protektahan ang mga anak ko, sabi ni Mara at tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mara, sandali, sabi ni Alex at hinawakan ang braso niya. Huwag kang magpadalos-dalos. Kakayanin natin to, haharapin natin to ng magkasama. Magkasama? Paano, Alex? Sa tingin mo ba madali ito? Sa tingin mo ba may pamilyang tatanggap sa amin? Sa tingin mo ba ayos lang sa mga anak ko na lumaki na may ganitong reputasyon? Sabi ni Mara, ang luha ay tuluyang umagos. Wala kang alam sa hirap ng maging isang ina na walang katulong. Ngayon na may gulo, gusto mong maging bahagi. Hindi. Wala kang karapatan. Lumayo ka sa amin. Nasaktan si Alex sa mga salita ni Mara. Ngunit alam niyang nagmumula iyon sa takot. Mara, nagkakamali ka. Gusto kong bumawi. Gusto kong maging ama sa kanila. Gusto kong maging pamilya tayo, pakiusap ni Alex. Hindi. Hindi na pwede, Alex. Kung mahal mo ang mga anak mo, hayaan mo kaming umalis. Hayaan mo kaming magtago. Iyon lang ang paraan para maging ligtas sila, sabi ni Mara, at pilit na kumawala sa hawak ni Alex. Nang gabing iyon, kahit pagod si Mara, hindi siya nakatulog. Ang mga headline sa telepono ni Alex ay patuloy na sumasagi sa kanyang isip. Ang mga komento ng mga tao. Ang paghuhusga. Wala siyang nakikitang paraan para makatakas dito. Kinaumagahan, maaga siyang bumangon. Naghanda siya ng kape at umupo sa sala. Tinitigan niya ang bawat sulok ng bahay. Ito ang tahanan na pinagsikapan niya para sa kanyang mga anak. Ngayon, kailangan na niyang iwanan. Mama! Bakit po kayo nakatingin sa labas? Tanong ni Sofia, nakakagising lang. Ngumiti si Mara. Wala, anak. Nagpapahangin lang si Mama. Ngunit sa loob niya, nakaplano na siya. Kailangan niyang lumayo. Kailangan niyang dalhin ang mga anak niya sa isang lugar na hindi sila mahahanap. Isang lugar kung saan sila magiging ligtas. Nagsimula siyang mag-impake. Tahimik. Walang sinasabi sa mga bata. Ayaw niyang malaman nila ang kanyang plano. Habang nag-iimpake siya ng mga damit ng mga bata, biglang may kumatok sa pinto. Si Lena. Mara. Anong ginagawa mo? Nag-iimpake ka ba? Gulat na tanong ni Lena. Lena, kailangan kong umalis. Hindi ko na kaya. Nalaman na ni Victoria ang lahat. At sinisiraan niya kami, sabi ni Mara, ang kanyang boses ay basag na basag.
Pero paano si Alex? Alam niya ba ang plano mo? Tanong ni Lena. Hindi. At ayokong malaman niya. Para sa kabutihan ng lahat, sabi ni Mara. Kailangan kong ilayo ang mga anak ko. Kailangan kong magtago. Nag-aalala si Lena. Pero Mara, hindi ito ang solusyon. Hindi ka pwedeng tumakas habang buhay. Wala akong choice, Lena. Hindi ko pwedeng hayaan na masira ang buhay ng mga anak ko. Magtago kami hanggang sa lumamig ang issue, sabi ni Mara. Tinulungan ni Lena si Mara sa pag-impact. Ang bawat damit na nilalagay sa maleta ay parang isang piraso ng kanilang buhay na kanyang iniiwan. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Basta makalayo lang sila. Makalayo sa gulo. Makalayo kay Alex. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, naupo si Mara sa kama. Tinitigan niya ang kanyang mga anak. Sina Miguel, Sofia, Isabela at Gabriel. Ang mga mukha nila ay payapa habang natutulog. Para sa kanila. Para sa kanilang kapakanan. Iyon ang tanging nasa isip niya. Handa siyang gawin ang lahat. Biglang may narinig siyang tunog mula sa bintana. Isang sasakyan. Isang itim na sedan. Alam niyang si Alex iyon. Lumabas siya ng kwarto at sumilip sa bintana. Nakita niya si Alex na nakatayo sa labas ng bahay, nakatingin sa kanilang bintana. Tila alam nito na may nangyayari. Nakita ni Alex ang silweta ni Mara sa bintana. Ang kanyang puso ay kumirot. Alam niyang plano nitong tumakas. Hindi niya hahayaan. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Matagal na siyang nagtago sa sarili niyang takot, sa sarili niyang pagdududa. Hindi na siya muling tatakbo. Agad siyang bumaba mula sa sasakyan at nagmadaling kumatok sa pinto. Malakas. Walang tigil. Kailangan siyang harapin ni Mara. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Bumukas ang pinto. Si Lena. Ang kanyang mga mata ay nagulat nang makita si Alex. Alex? Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lena, halatang nag-aalala. Nasaan si Mara? Diretsahang tanong ni Alex at pilit na sumilip sa loob. Wala siya rito, pagsisinungaling ni Lena. Ngunit naririnig ni Alex ang kalabog sa loob ng bahay. Alam niyang nandoon si Mara. Lena, please. Kailangan kong makausap si Mara. Mahalaga, pakiusap ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Nagsimulang umiyak si Lena. Alex, hayaan mo na siya. Nasasaktan na siya ng sobra. Gusto niya lang protektahan ang mga anak niya. Alam ko. At iyon din ang gusto ko. Protektahan sila. Pero hindi sa pamamagitan ng pagtakas, sabi ni Alex at tinulak ang pinto. Nakita niya si Mara na nasa sala, nakayuko, ang mga maleta ay nasa tabi niya. Nakayakap sa kanyang mga anak na halatang tulog pa. Mara, mahinang sabi ni Alex. Biglang nagtaas ng tingin si Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may galit din. Anong ginagawa mo rito, Alex? Umalis ka na. Hindi ako aalis, Mara. Hindi ako aalis nang hindi ka nakakausap, sabi ni Alex at lumapit sa kanya. Hindi ako papayag na umalis ka. Hindi ako papayag na itago mo ang mga anak ko muli. Wala kang karapatan, sigaw ni Mara. Matagal ka nang wala. Matagal na kaming mag-isa. Alam ko. At pinagsisisihan ko ang lahat ng iyon. Pero ngayon, nandito na ako. Hindi na ako aalis. Haharapin natin ang lahat ng magkasama, sabi ni Alex. Biglang tumunog ang telepono ni Alex. Isang notification. May live interview si Victoria. Sa isang malaking news channel. May ginagawa na naman si Victoria, sabi ni Alex at pinakita kay Mara ang telepono. Panoorin mo to. Sa screen, nakita niya si Victoria, nakasuot ng isang napaka-eleganteng damit at nakangiti sa kamera. Magandang gabi sa inyong lahat. Nabalitaan niyo na siguro ang issue tungkol sa bagong ihi ng Horizon Holdings, si Alejandro Corpus. At sa isang misteryosong babae na may 4 na anak, panimula ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Ang babaeng ito ay si Maria Clara Reyes. Isang babaeng walang kwenta, walang hiya, na nanggaling sa isang gabing puno ng kamalian. At ngayon, ginagamit niya ang mga bata para manamantala sa posisyon ni Alex.
Nanlaki ang mga mata ni Mara. Nanginginig siya sa galit. Alex, patayin mo yan. Ayokong marinig, sigaw ni Mara. Ngunit hindi pinatay ni Alex. Sa halip, lumapit siya sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang matakot, Mara. Haharapin natin to. Biglang tumayo si Alex. Hindi ako papayag na sirain mo ang pamilya ko, Victoria, sigaw ni Alex sa kanyang telepono. Nagulat si Mara. Anong gagawin niya? May gagawin ako. Hindi ako papayag na sirain niya ang pangalan mo. Hindi ako papayag na masaktan niya ang mga anak ko, sabi ni Alex at tumalikod. Agad na tumawag si Alex sa kanyang assistant. Ay set up mo ako ng live press conference. Ngayon na. Sa loob ng 1 oras. Saghingiw. Ilabas mo lahat ng ebidensya laban kay Victoria. Lahat ng recordings, emails, text messages. Lahat ng koneksyon niya sa mga balita. At ilabas mo rin ang mga papeles na nagpapatunay na ang mga anak ni Mara ay akin. Nagulat si Mara. Alex, anong gagawin mo? Aalagaan ko kayo. Pananagutan ko kayo. At ipagtatanggol ko kayo sa lahat ng bagay, sabi ni Alex at tiningnan si Mara ng may pagmamahal. Hindi ako papayag na tumakas ka. Hindi ko kayo bibitawan. Pagkatapos noon, dali-daling umalis si Alex. Habang nasa kotse siya papunta sa opisina, tumawag siya sa kanyang abogado. Inutusan niya itong gumawa ng petition for annulment sa engagement nila ni Victoria at mag-file ng restraining order. Pagdating niya sa Horizon Holdings, halos punuin na ng reporters ang lobby. Alam niyang ito na ang tamang panahon para harapin ang lahat. Lumabas si Alex sa harap ng mga kamera, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng determinasyon. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagtipon po tayo rito ngayon para linawin ang mga isyong kumakalat sa media. Panimula ni Alex, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Totoo po na may relasyon ako sa isang babae na nagngangalang Maria Clara Reyes. At totoo rin po na mayroon kaming 4 na anak. Sila po ay sina Miguel, Sofia, Isabela at Gabriel Corpus. Ang mga anak ko. Ang pamilya ko. Nagulantang ang lahat. Nagbulungan ang mga reporters. Ang kamera ay nakatutok kay Alex. Para sa mga nagtatanong kung bakit ngayon ko lang sila kinilala, may nagtago po ng katotohanan sa akin. Ang taong iyon ay si Victoria Alcantara, matapang na sabi ni Alex. May ebidensya po ako na nagpapatunay na ginamit niya ang lahat ng paraan para sirain si Reyes at itago ang mga anak ko. Siya ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ng aking pamilya. Ipinakita ni Alex ang mga ebidensya sa screen sa likod niya. Mga email, text messages, at recordings na nagpapatunay sa mga ginawa ni Victoria. Nandoon din ang mga papeles na nagpapatunay sa kanyang pagiging ama sa mga bata. Haharapin ko po ang lahat ng pagsubok. Haharapin ko po ang lahat ng paghusga. Dahil ang pamilya ko ang mahalaga sa akin. At hindi ko po sila iiwan. Hinding-hindi, sabi ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. At para kay Maria Clara Reyes at sa aming mga anak, pangako ko po sa inyo, gagawin ko ang lahat para bumawi. Mahal na mahal ko po kayo. Sa kabilang banda, si Mara, na nanonood sa gihi, ay tulala. Ang kanyang luha ay umagos. Hindi niya akalain na gagawin ito ni Alex. Ang pag-amin. Ang pagtatanggol. Ang mga salita ng pagmamahal. Ang kanyang puso ay nabasag at pagkatapos ay unti-unting nabuo muli. Nakaupo si Mara sa sofa, nanonood sa replay ng press conference ni Alex sa balita. Ang bawat salitang lumabas sa bibig niya ay parang musika sa tainga ni Mara. Ang pag-amin niya. Ang pagtatanggol niya. Ang pagmamahal niya. Hindi niya akalain na kaya pala ni Alex na gawin iyon. Matapang. At tapat. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klaseng gaan sa kanyang puso. Ang bigat na matagal na niyang dinala ay unti-unting nawawala. Mama, gutom na po kami, sabi ni Sofia, nakakagising lang. Ngumiti si Mara. Sige, mga anak. Ipaghahanda ko kayo ng almusal. Habang naghahanda siya sa kusina, nakarinig siya ng katok sa pinto. Binuksan niya. Si Alex. Nakatayo ito sa labas, ang kanyang mukha ay halatang pagod,
Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Mara, mahinang sabi ni Alex. Alex, sagot ni Mara, ang kanyang boses ay nanginginig. Napanood mo ba? Tanong ni Alex. Tumango si Mara. Opo. Salamat, Alex. Maraming salamat. Wala yon, Mara. Pananagutan ko kayo. Pamilya ko kayo, sabi ni Alex. Pwedeng-pwede ba akong pumasok? Tumabi si Mara at pinapasok si Alex. Nakita ni Alex ang mga bata na nagtatakbuhan sa sala. Ngumiti siya. Papa, sigaw ni Gabriel at tumakbo papunta kay Alex. Nagulat si Mara. Pero mas nagulat si Alex. Lumuhod siya at niyakap si Gabriel ng mahigpit. Gabriel ko, sabi ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Lumapit din sina Miguel, Sofia at Isabela. Nagtataka. Pero may kuryosidad sa kanilang mga mata. Sino po siya, Mama? Tanong ni Miguel. Mga anak, siya si Alex. Ang papa nyo, sabi ni Mara, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagulat ang mga bata. Nagtinginan sila. Pagkatapos, tumingin sila kay Alex. Papa, tanong ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nagtataka. Ngumiti si Alex. Opo, anak. Ako ang papa nyo. Mula noon, nagsimulang bumalik ang normal na buhay nila. Dinalaw ni Alex si Gabriel sa ospital araw-araw. Naglaro sila. Nagkwentuhan. At dahan-dahang lumalim ang koneksyon nila bilang mag-ama. Isang araw, habang nasa ospital, nag-usap si Mara at Alex sa labas ng kwarto ni Gabriel. Alex, bakit mo ginawa iyon? Ang lahat ng yan para sa amin, tanong ni Mara. Mara, para sa inyo. Para sa pamilya ko, sabi ni Alex. Pinagsisisihan ko ang lahat ng nawala sa atin. Ang mga taong hindi ko kayo nakasama. Ang mga pagkakataong hindi ko kayo naprotektahan. Pero ngayon, gusto kong bumawi. Gusto kong maging karapat-dapat sa inyo. Tumingin si Mara kay Alex. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib. Matagalan niyang hinintay ang sandaling ito. Ang pagpapatawad. Hindi lang para kay Alex, kundi para sa sarili niya. Alex, pinapatawad na kita, sabi ni Mara, ang luha ay umagos sa kanyang mga mata. Matagal na kitang pinatawad. Ang sarili ko lang ang hindi ko mapatawad. Niyakap ni Alex si Mara ng mahigpit. Salamat, Mara. Salamat. Samantala, si Victoria ay nahaharap sa mga kaso. Ang kanyang mga ginawa ay nailantad sa publiko. Nawala ang kanyang trabaho at ang kanyang reputasyon ay nasira. Hindi na siya makakapanakit pa. Isang linggo makalipas, magandang balita ang dumating. Nagpatingin si Gabriel sa ibang espesyalista at natuklasan na hindi malignant ang tumor. Kaya itong gamutin ang hindi kailangan ng malaking operasyon. Niyakap ni Mara at Alex ang bawat isa, umiiyak sa tuwa. Nang gabing iyon, habang nasa sala ang buong pamilya, nagbabasa si Miguel ng libro, si Sofia at Isabela ay naglalaro, at si Gabriel ay nakaupo sa kandungan ni Alex. Naramdaman ni Mara ang kaligayahan. Isang pamilyang buo. Isang pamilyang pinagsikapan niya, at ngayon ay natagpuan na ang kanyang tunay na tahanan. Biglang lumuhod si Alex sa harap ni Mara. May inilabas siyang maliit na box. Mara, alam kong marami tayong pinagdaanan. Marami tayong nawala. Pero naniniwala ako na ang lahat ng iyon ay nagdala sa atin sa puntong ito. Gusto kong ipangako sa'yo na mula ngayon, hinding-hindi na ako aalis. Hinding-hindi na kita iiwan. Ikaw at ang mga anak natin. Tayo ang pamilya ko. Kaya. Maria Clara Reyes, papakasalan mo ba ako? Tanong ni Alex, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Hindi niya akalain na mangyayari ito. Opo. Opo, Alex. Papakasalan kita, umiiyak na sagot ni Mara, at niyakap ng mahigpit si Alex. Nagsigawan sa tuwa ang mga bata. Niyakap din nila ang kanilang mama at papa. Ang pagmamahalan sa loob ng bahay ay tila dumaloy sa hangin, nagbibigay ng init sa bawat isa. Isang buwan ang lumipas. Ang pamilya Reyes Corpuz ay abala sa paghahanda para sa kasal. Hindi ito isang ingranding kasal na puno ng media at mga
Sa halip, pinili ni Mara at Alex ang isang simpleng seremonya sa isang pribadong hardin, kasama ang kanilang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Gusto nila na ang kanilang pag-iisang dibdib ay maging isang pagdiriwang ng pagmamahalan at pagkakaisa ng pamilya. Si Lena ang naging maid of honor ni Mara. Ang kanyang mga anak naman ang naging abala sa kasal. Si Miguel ang nagdala ng singsing, si Sofia ang flower girl kasama si Isabela, at si Gabriel naman ang nagbigay ng panyo kay Mara tuwing umiiyak siya. Bawat sandali ay puno ng tawanan, luha ng tuwa at pagmamahalan. Mara, ang ganda-ganda mo, sabi ni Lena habang iniaayos ang belo ni Mara. Salamat, Lena. Hindi ko akalain na darating ang araw na to, sabi ni Mara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Paglabas ni Mara sa aisle, nakita niya si Alex na nakatayo sa altar, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sa likod niya, nakita niya ang kanyang mga anak na nakangiti din ang pamilya niya. Ang tunay na kaligayahan. Minamahal kong Maria Clara Reyes, panimula ni Alex habang nakahawak sa kamay ni Mara. Matagal akong naghanap. Naghanap ng kahulugan sa buhay ko. Ngunit hindi ko alam na ang lahat ng iyon ay nasa tabi ko lang pala. Marami tayong pinagdaanan. Marami tayong nasaktan. Ngunit ang pag-ibig natin, ang pamilya natin, ang naging lakas ko para bumangon. Pangako ko sa iyo at sa mga anak natin na hinding-hindi na ako aalis. Hinding-hindi ko na kayo bibitawan. Mahalin ko kayo hanggang sa huling hininga ko. Umiyak si Mara. Alex, mahal na mahal din kita. At salamat sa lahat. Sa pagtanggap mo sa akin at sa mga anak natin. Sa pagiging ama mo sa kanila. At sa pagiging Alex na kilala ko. Nang magsabi sila ng T.A.Do, nagsigawan ang mga bata. Niyakap sila ni Alex at Mara ng mahigpit. Ang kanilang kasal ay hindi lang pagdiriwang ng kanilang pag-ibig, kundi ng pagkakaisa ng kanilang pamilya. Lumipas ang mga taon. Lumaki ang mga anak ni Mara at Alex. Si Miguel ay naging isang matalinong estudyante, si Sofia ay naging isang magaling na manunulat, si Isabela ay naging isang matapang na abogada, at si Gabriel naman ay naging isang masayahin at mapagmahal na doktor. Ang Horizon Holdings ay mas lalong lumago sa pamumuno ni Alex, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pamilya. Si Victoria Alcantara, matapos ang kanyang mga kaso, ay tuluyang nawala sa sirkulasyon. Ang kanyang mga ginawa ay nagsilbing aral sa lahat na ang kasamaan ay hindi kailanman mananalo. Isang araw, habang nakaupo si Mara at Alex sa balkonahe ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, hinawakan ni Alex ang kamay ni Mara. Masaya ka ba, Mara? Tanong ni Alex. Ngumiti si Mara. Higit pa sa masaya, Alex. Ito ang pamilyang pinangarap ko. Ang pamilyang binuo ng pag-ibig. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lang nakasalalay sa kapalaran. Ito ay binuo ng pagtanggap, pananagutan, at ang walang hanggang pagmamahal ng isang pamilya na pinaghiwalay ng nakaraan, ngunit sa huli ay natagpuan ang tunay na kaligayahan at kapunuan. At doon, sa ilalim ng buwan na naging saksi ng kanilang unang pagkikita, alam nila na ang kanilang pag-ibig ay tunay na kapalaran, isang pamilyang binuo ng pag-asa, pagmamahal at pananagutan.